Sabado. Bali, payroll po tayo. Project sa Phase 3. So, pupuntahan natin yung tatlong project dito para makapagbigay. Richard, yan, nadagdagan po sila si Ricky. So, lahat ng kailangan palitadahan dito, papalitadahan muna. Electrical, babalik na po yung mga install. Yung nakita, may leak problem tayo. And dito si Kuya Boy. Good morning po, Kuya Boy. Morning, boy. Ayan, bali, onti na lang po. Mababago po, mabablock po natin ang asindatin bat. Ayun, kompleto na, may heater. Morning. Kabila, good morning. Good morning. Ayan, yung tiles ni Ma'am. Ayan, sa mga ipapadeliver ko dito yung PVC seat. Improvement ng stairs. Ayan. Yan, syempre, social media. Kahit nga po, tulong na rin po ng mga nag-share. Yan, maraming salamat po sa inyo. So, balik update tayo dito sa ongoing project natin dito sa Phase 3. Pero yung... Mga Karos, good morning. Kamusta po tayong lahat? Yan, welcome back po muli dito sa aming channel. Bali today sa May 18. Yan, araw po ng Sabado. Bali, payroll po tayo ngayon. Mga Karos, meron nga po pala akong good news sa inyo. So, pagka end na lang po nitong ating video. So, maraming salamat po sa lahat ng sumuporta. Yun lang yung gusto kong sabihin. Ayan, good news. Ito mga Karos, nakatutok tayo dito sa ating project sa Phase 3. So, pupuntahan natin yung tatlong project dito para makapagbigay ng update at saka assignment na din. So, samahan niyo po muli kami mga Karos ngayong araw po ng Sabado. Yeah, enjoy watching po. Let's go! Tara! Ayan, papunta tayo ng Phase 3. Good morning nga po pala sa lahat ng aming client owner. Good morning. Yan, marami na akong schedule para sa mga delivery para rito. By Monday, meron tayong paparating na PVC panel. Yan, by Monday. Tapos next week, marami rin tayong kukumplitohin na materyales para rito sa ating second project sa ginagawa nating endlot corner. Bali, yung ginagawa pala natin dito sa Phase 3, tatlong project, dalawang endlot corner at saka isang inner. Yan, pupuntahan ko muna tong inner unit. Tara. Okay, dito naman tayo sa first project natin na Angelic inner unit. Itong taon 2024, ito yung unang project natin dito. Okay, bali naka-schedule na to. Ipapalinis ko na po yan. Yan, ipapalinis na natin. Then isi-segregate na natin yung dapat ipahakot sa palambak. Pero matagal pa yun kasi kung magpapahakot tayo, dapat yung sulit. Yan, marami po yung magkakasya sa truck. Tapos itong onting graba at saka konting buhangin, kakausapin ko na lang si client owner kapag malapit na kaming matapos dito. Para kahit pa paano may improve itong harapan ng bahay. Yan, kasi ang plano rito, maganda sana to sementado. So tingnan natin kung kakayanin. Yan, update tayo. Tapos diyan magkakaroon pa kami ng konting kisame dyan para maitago po yung mga linya ng ating drain sa water line at saka dun sa floor drain at saka dun sa may water closet. Ang gagawin pa namin ng linya yan. Then itatap pa po namin yung tubig papasok dito sa loob ng bahay. Ito yung mga naiwan dito. Ayan, may masilya na po yung kisame. Okay na din. Ayan, na-grinder na. Tapos nakamasilya na rin na skim coat, yung mga pader. Ayan, may preparasyon na rin po yung ating cabinet dito. Tapos mga ilan na lang. Ilang mga pirasong kahoy pa nagawa sa finishing carpentry ang lalagyan pa ng mga preparasyon. Tapos dito itatiles pa po natin to. Itatiles natin. Tapos ayun yung mga ibang materials dito. Yan, mag-segregate na po tayo rito. Ang polycarbonate, ikakabit pa po yan. Hindi ko makapa yung switch, wala pa pala. Ayan. Tapos dito rin, onti na lang to. Ayan yung mga nagawa rito. Yan, sa kahoy, sa pintuan, ayan, sa mga carpentry natin. May hinihintay na lang kami isang pirasong tiles dito. Makukornisahan na yan. Yan, matatapos na yung flooring na nandito. Actually, hindi naman nagmamadali si client owner dito. Kaya kahit pa paano, ito, iniiwan-iwan po muna namin. Pagka may available na tayong tao, saka natin na papipwesto yun dito. Yan, kornisa. Yung wall-fluted panel pala, at saka yung tiles na binili ko, baka hindi ko muna pick upin. Gusto ko maluwag muna rito bago po tayo magpasok uli ng materialis. Yan, medyo makalat pa po kasi.
Yan, papaluwagin muna natin, then lilinisin para pagka dumating yung materyales, may space, maluwag. Yan, water closet, papakabit na rin po natin to. Okay, ito po muna yung update natin dito sa Project Angelic. Yan, bali, unti-untiin lang po natin to. Yan. Okay, tara. Okay, ito naman tayo sa ating second project. Ito sa phase 3. Ang laging nakapwesto po rito si Tamtam at saka si Kuya Richard. Yan, nadagdagan po sila si Ricky. Ayan. May sounds, patayin muna natin. Okay, bati muna. Ayan si Ricky. Ricky, good morning. Good morning. Ayan, good morning. Ito na nga po pala yung deco stone na binili natin sa All Home na nakaraan. Ayan, inuumpisahan na po ni Ricky. Bali ang kabit po nito or yung pag-install isa alternate or parang running band kumbaga sa hollow blocks pag nag-aasinta. Ayan. Dito naman si Kuya Richard. Magpapaumpisa na po tayo magpa-plastering. Kuya Richard, good morning po. Good morning. Ayan na. Aba, ngayon lang ako nakakita ng yung trapal, no? Ganda yan. Sapin. Saka naman, masarap magtrabaho kapag hindi naman masyado naiinitan, di ba? Agaya rito. Oh, may cover, no? Si Tamtam nag-ano. Eric, cover. Yan, yun para masarap magtrabaho pag ganyan eh. Dito si Tamtam. Good morning, Tam. Good morning, sir. Ayan, doon natin. Plastering. May ano po to. May kasama po tong Sahara. Yan. Update sa semento. Ayan, nag-uumpisa na po tayong gumamit ng adhesive. Tapos sa Tuesday, bilangin ba natin? Ilan na? Tuesday to. Yan, Tuesday. Pwede na pong baklasin to pa unti-unti. Yan, para makaluwag. Ang plano po natin dito next week, magpapadeliver na po tayo ng mga metal paring para sa kisame. Yan, sa taas. Pandibisyon. At saka papadeliver na rin po tayo ng pang tiles. Yan, sa flooring. Bali, plastering muna. So lahat ng kailangan palitadahan dito, papalitadahan muna. So itataka kayo, nandito si Ricky. Wala muna tayo yung duty ngayon sa sa phase 4. Bali, si Kuya Boy sa Lunes po, mag-electrical na po doon. Tapos after ng electrical, babalik na po yung mga installer doon. So ayan muna. Tapos yung nagawa din po dito sa taas, check din natin. Gawa po kahapon. Ayan. Yan, nakapag-sukalo na. Nakapag-sukalo na. Tapos doon po banda, meron po tayong abang doon ng drain, papalabas po rito. Kasi doon po pupunta ang tubig. Double check nga natin. Yan. Umulan po ng malakas pero yung gawa namin dito ay hindi po naiipunan ng tubig. Yan, pansin nyo. Papunta po rito yung yung tubig. Yan, papunta na rito. So ito, naipunan yung sa kabila. Ang isang diskarte namin dito mga karos, mahirap talagang magklibe ng flooring, lalo na kung semento lang. Isang diskarte po namin dito, tinatiles namin to. Yan, para malalaro po talaga natin yung klibe ng tubig. Tapos itong mga bakal, papahiram po natin yan ng epoxy primer. Para hindi po siya kalawangin. Bali, baka hindi na po namin yan tanggalin. Yan na po siya. Yan, bali may topping pa po to. Yan, tatapingan pa po natin to. Yan yung pinaka final nya. Pero sa panghuling-huli na po yan. Tapos dito meron tayong nakita, may leak problem tayo rito. Yun, ayusin din natin yan. So lilinisin muna to. Magagamit natin yung blower dito kapag nalinis na. Yan, malinis na po to. Gagawin po namin dyan, i-epoxy po namin yan. Tapos yung topping na may Sahara. Then yung pinaka last touch, Flexiband. So maraming ginagawa din po pagka nakaslab. Hindi po basta-basta iniiwanan ng ganito. Common problem yan, yung may leak dyan sa dulo.
Yun nga pala, yung pinuntahan ko dun sa kanina, sa unang pinuntahan ko kanina na unit. Ayan, may problema rin dati sa ano yun, sa pag-akit ng hagdan, pero nawala po. Wala na po siyang leak ngayon. Ito yung gutter. Babaklasin po ito, papalitan. Yan, nabubulok na. Palitan po natin ng bago yan. Pero gawa na po sa gawa na po sa stainless. Alright, ba tayo? Dito yung tinutukoy ko. Ito. Ayan, may basa pa nga. Ayun, basa pa. Yan, kaya-kaya po natin tanggalin yung tulo nito. Yan, isa yun sa mga ayusin natin. Hindi po tayo pwede magkisami dyan kung hindi pa naayos yun. Sa kabila tayo. Ito yung ating third project. Bali renovation. Meron na po siyang extension sa harapan at saka dun sa likod, tsaka rito sa my corner. So renovation lang to. Bali ang gagawin natin dito is makeover. So ang mga gagawin lang po rito sa harapan, additional na sampayan lang, additional na ilaw. Tapos dito, yun sa mga poste, standby muna yan. Pero pagka natapos to, sabihan natin si client owner na palagyan na rin po sa atin ng ilaw. Ayan sa mga poste. Mas maganda kung may ilaw na rin. Okay, bati tayo. And dito si Kuya Boy. Good morning po, Kuya Boy. Morning, boss. Ayan, bali, onti na lang po yung ine-electrical ni Kuya Boy ngayong araw. Then by Monday, yan, doon naman po siya sa ginawa nila Ricky Bilog at saka ni Adonis sa phase 4. Ayan yung ating electrical dito. Bali 9 branches na po to. Yan, may abang na po to para sa dalawang aircon at saka sa heater. Then syempre sa mga outlet and switches natin. Syempre dito magkakaroon tayo ng additional. Kasi syempre magkakaroon na ng improvement itong ceiling. So sa electrical, ayan na po. For cove ceiling, strip light. Yan, may strip light na tayo dyan. Tapos may pin light na din. May pailaw rin tayo rito sa ilalim po ng staircase. Sa landing, yan meron na rin. Tapos ito, mababago po. Mabablock po natin ang asinta to. Ano pa meron dito? Ayan, sa kisame, sa back extension. Yan, 4 na pin light, isang exhaust fan. May ilaw rin po tayo rito sa may canopy sa labas. Tapos yung mga saksakan and switches natin dito para sa overhead light cabinet. Sa laundry, ayan, meron na rin po tayo. Ayan, magkaroon na po siya ng insulation. So magkakaroon pa rin po ng tulo tong unit na to kasi hindi pa naman po natin inaayos yung bubong. Ayan. Tapos dito naman sa toilet and bath, ayun, kompleto na. May heater, exhaust, at saka 4 na pin light. Yan, tatanggalin po rin yan, yung mga bakal po na yan. And dyan tayo magkakaroon ng pintuan, gawa sa sliding. Okay, bati tayo. Ayan si Adonis, good morning. Adonis, good morning. Kakabila, good morning. Good morning. Ayan yung tiles ni ma'am. Ayan o. Glossy. Ayan, glossy. Ganyan din po yung gagamitin dito sa steps and ito sa stairs. Ayan, ganyan din po yung gagamitin. Pero ano na po siya? Matte. Hindi na po madulas. Ito kasi medyo madulas. Okay na rin yung wiring natin dito. Then abang dun sa dalawang aircon. Yan, after po nitong installation ng tiles, yan, paikot. Yan, paikot dito sa buong second floor. Yan, partition naman. So sa installation ng tiles, hindi na mawawala yung grout. Yan, grout sa flooring. Yan yung mawawala din, dry pack po tayo. So importante po yan, yung grout na yan. Kasi pag dry pack, maiwasan po natin na tumuktok o kumapak yung tiles. Yan. Bali, ilang box to? 12 box, so 48, no? 48 pieces po dito sa Angeli. Bali, 41 square meter. 21 square meter pala. Ayan, 21 square meter. Tapos ito, mina-minus na namin to kasi hindi naman lalagyan ng tiles yan. Diba? Ito yung bubong. Yan, may mga problema pa rito. Yan, repair and maintenance. Baka makuha sa repair and maintenance. Yan, sayang naman. Bago pa yung bubong.
Makapal yung ano? Dito manipis yun. Dito manipis na. Oo. Ayan. Hindi pantay-pantay po yung ating flooring. May makapal, may manipis. Kaya mahalaga po, naka-level po yun. So yun po yung ating adhesive. Ayan, dry pack. Ayan, nagkakaroon po bilog ng pang-grout para maganda yung installation. Sa installation po ng tiles mga karawas, may gap po lagi kami. Ayan, gap kahit ito lang. Pero hindi po namin dinidikit sa pader. Yan, pag nag-install ng tiles, kailangan may gap. Yan, ganyan. So wag na wag po natin siya didikit. Inis ko lang din yun. Ito na. Sige. Bugas yun yung pader. Medyo pa ganun na. Baslant na. Alright. Yan, meron na tayong pang partition dito, pang kisame. Bali, isa sa mga ipapadeliver ko dito yung PVC ceiling panel. Yan, nakatamili na po si ma'am nun. Mahogany po yung napili niya na kulay ng PVC panel. Yan, yan, metal paring meron tayo. Tapos isa sa mga papadeliver natin sa Lunes, sa Monday. Ito naman pong improvement ng stairs. Yan. Yan, syempre may cover po ng hard deflex yan. Ang kakaiba lang po sa mga gagawin namin sa pag-i-improve nito, dahil totally naman marami po talaga nagko-complain na napaka ano nga lang po nitong hagdanan, napakaliit lang footstep. So gagawin namin dito, magdadagdag kami ng bakal dito. So para kahit papano medyo humaba po ng 1 and 1/2 inch yung kanyang footstep. Papakita din po namin yan. Yan. So ito na lang po muna yung ating assignment and update ngayon dito sa ating isang project. Balik tayo mamaya sa mga magagawa po nila for improvement. Tara. Ayan mga karawas, after break time, ito hapon na. Gusto ko lamang po i-shoutout ulit sila Sir Pip and Ma'am Hazel dyan sa Abu Dhabi. God bless po sa inyo, ingat po palagi. Then binabati ko na rin po ng 52 happy birthday si Sir Joseph sa Bedra. Yan, God bless po sa inyo. More birthdays to come at syempre mabuhay pa po kayo hanggat gusto nyo pa. So yung good news nga po pala mga Karohouse, yung panawagan namin ng mga nakaraang araw, nakita na po yung yung anak ni Kuya Richard. Yan, napakalaki po talaga ng tulong ng social media. Kahit nga po ako, sinabi ko, since nagbablog na rin tayo, samantalahin na rin po natin kasi may mga viewers din tayo dyan sa mga nabanggit ko na location, Paradahan, then sa 13. Ayan, syempre marami rin tayong viewers dyan. At saka maraming salamat din po sa lahat ng mga tumulong also po dun sa client namin dito sa Metroville. Yan, marami silang group na pinasahan po ng iba't ibang page. Kaya mas madali pang nahanap po yung anak ni Kuya Richard. Actually, kaya nahihirapan po talaga dahil malayo po natagpuan yung bata pero bandang Cavite rin. Pero ayun nga, dahil sa tulong na rin po ng mga nag-share, yan, maraming salamat po sa inyo. Yan, natagpuan na. Kaya uli, nagpapasalamat po kami at saka ni Kuya Richard sa mga nag-share po ng post natin sa Facebook. Tsaka yung panawagan natin dito. Ayun, nakauwi na po yung bata. At good news naman po, wala naman pong nangyaring masama, maayos naman po. So ito mga Karos, yung weather natin, makulimlim. Naasahan natin lagi tuwing hapon, umuulan o kaya umaambon. So ganun na yung weather natin araw-araw. So balik update tayo dito sa ongoing project natin dito sa Phase 3. Pero yung 2 unit na lang yung bibigyan natin ng update. Bali kanina mga Karos, meron akong inasikaso. So yung video natin dito, nakauwi na po yung buong tropa. Nakauwi na sila. Yan, time check, na po, alas 5 na ng hapon. Yan yung weather natin. Kanina umambon pa. Yan, dapat pala mga Karohouse, bukas ay gagawa tayo sa Phase 6. Yan, naiwan po natin project doon. Yun nga lang, kayusap muna yung katabi na may meeting po siya. Okay lang naman daw kay client sa ginagawa natin. Kaya nga, wala pang kuryente doon. Yun nga lang, medyo mag-iingay kasi tayo. Hindi naman talaga priority pa. So sana magkaroon na ng kuryente rin para tuloy-tuloy na rin po yung project natin doon at may turn over na natin.
Yan, update tayo rito. Okay mga karoos, ito na yung mga nagawa dito. Yan yung update. Yan na, time check. Oras na. Yan, alas 5. 5:10 ng hapon. Okay, ito na yung mga nagawa rito. Deco stone installation dito sa cladding. So, ganyan po siya. Yan. Dito. Tsaka yung konting portion dito. Yan, kakabitan po lahat yan ng deco stone. So, sa pag-install po nito, kukunin lang po natin yung levelasyon. Tapos maglalagay tayo ng bara. Then pataas na po yan pagka kinabit. Ito pwede na natin ipahakot to. Napapahakot na natin to para pati itong part ng wall dito ay malagyan po. Wall plaster ito. Yan. Wall plastering. Yung sa taas, pinatanggal na rin natin yung trapal. Tapos balak natin dyan yung mga kabelya ay magagamit pa po natin sa pag-asinta dyan. At saka ito pa, dahil may extension pa po tayo ng ano rito, ng toilet and bathroom. At saka yung ating mating ng lababo. Yan, magagamit pa po natin yan. Bale ito, nakaschedule na po to para sa Martes. Yan, unti-unti na natin papatanggal po to. Yan. So yung tukod nya, kahit matira bukas, yung bracing pwede na natin patanggal po lahat yan. Yan, may mga may de-demolish pa po tayo rito na wall kagaya po nito. At saka yung doon sa may bandang likod. Yan, naisip namin ni client niya maglalagay na lang kami ng bar counter dyan sa may bandang gilid. Tapos yun isa kitchen. Yan, tapos ito na yung pinaka dining area. Sakto lang siya, saktuhan lang. Okay, bale ito muna yung update natin dito. Yan, ito naman po tayo sa kabila. Yan, kapag nabaklas po yung ating mga panukod na coconut lumber dyan, marami na po tayong trabaho na magagawa dito. Tapos kukuhaan din natin ang gate pass to para po sa mga materyales sa taas. Yan, sa pang-partition natin, tsaka tiles. Yung sa poste, bali tatrabahuhin po natin bukas. Hindi pa po natin nabibili ito yung para sa poste. Bali dito naman po tayo sa kabila. Ang ginagawa na lang po nila rito is yung electrical, halos tapos na. Tapos yun dun sa taas naman po, yung inabutan po natin kaninang umaga hanggang patanghali, yung tiling. Yan. Nakalak na po yung unit. So may buhangin na po tayo rito. Yan, tingnan natin kung magkakasya na yan hanggang dito sa loob paikot. Yan, susunod na po sa taas yung partition natin. Yan, 2 bedroom. Bali, nagbaklas po kami ng partition dyan. Binaklas namin yung mga double walling na gamit po ay plywood. Pero, hindi na po pinabago ng may-ari yung ano niya. Yung dati niyang dimensional. So, yun pa rin yung susundin natin. Eh, dumating na yung adhesive natin. Yan, sa mga electrical. So halos proceed na tayo sa taas. Pagdating po dito, magdadagdag kami ng sampayan dito. Isang layer lang ng sampayan. Tapos magdadagdag din kami ng lagayan po ng mga ilaw. Kasi nga, nabanggit ko kanina na yung mga ilaw dito sa poste, ibilhin na ni client para ikabit na namin. Yan, bali hindi po matatapos yung ano nito, yung renovation nito. Pero itong gate at saka itong harap at saka to, pag-iisipan pa ni client na ipagawa. So as is na ano lang po yung gagawin namin dito. Yung pinaka loob lang. Yun lang yung pagagandahin natin. Yun na. Bali ayan mga karos, maraming salamat po muli sa pagbisita ngayong araw po ng Sabado. Yan lang po muna yung ating maikling vlog dito po sa Phase 3. Ayan po yung update dito sa tatlong project na ginagawa natin. So antabay lang po kayo at panoorin nyo po lagi yung mga vlog namin.
para magkaroon po kayo ng idea sa mga ganitong klaseng bahay about sa mga renovation. Sa mga lagi po nanonood ng vlog namin, please mag-iwan po kayo ng like sa bawat video. So paano? Kita-kita na lang po ulit sa susunod na video. Muli po ako nagpapasalamat po sa inyo dun sa pag-share po sa ating Facebook account para matagpuan po yung anak ni Kuya Richard. So again mga karakas, kita-kita na lang for the next video. Ito paalam po muna. Tara!